Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala, sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antioco nang may nagbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Anupat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalaala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. November 25, 2023, and 3, 2... Ang Diyos ay makatarungan kahit na ang mga hari at mga dakila sa mundong ito ay kanyang pinananagot sa kanilang kasamaan. Nangyari ito kay Haring Antioco Epiphanes. Pumunta siya sa ibang bahagi ng kanyang empire upang maghanap ng kayamanan na kailangan niya para sa kanyang mga digmaan. May nabalitaan siyang malaking kayamanan sa lungsod ng Elimain sa Persia, pero nabigo siya. Hindi niya ito nakuha kasi hindi siya pinapasok ng mga taga roon at hindi siya nagtagumpay sa pagsasalakay dito. Lubha siyang nalungkot at na-depressed. Nabalitaan din niya na si Lysias, ang kanyang general na pinadala
na kalabanin ang mga Hudyo sa Judea ay hindi nagtagumpay. Nakapasok pa ang mga Hudyo sa Jerusalem at tinanggal ang kalapastangan ng walang kapantay na kanyang inilagay doon. Nagkasakit siya sa Persia, sa lupain sa labas ng kanyang bayang Syria. Naramdaman niya na malapit na siyang mamamatay. Pinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga generals at inamin sa harap nila ang pang-aapi niya sa mga Hudyo. Kinuha niya ang mga kagamitan ng kanilang templo at ginamit sa hindi wastong paraan. Marami siyang pinatay sa mga Hudyo na wala namang dahilan. Tinanggap niya na ang dahilan ng kanyang pagkabigo at ng kanyang karamdaman ay ang mga ginawa niya sa mga Hudyo. Makatarungan ang Diyos. Hindi magwawagi ang masama. Kahit na ang mga dakilang tao ay mananagot sa kanilang kasamaan. Ito ay naranasan ni Haring Antioco Epiphanes. Kaya namatay siya na bigo at sa dayuhang lupain. Walang nangyari sa kanyang project ng Hellenization na pag-isahin ang maraming lupain sa ilalim ng Greek culture. Ito'y dapat tandaan nating lahat. Tayo ay katiwala lang. Mananagot tayo sa Diyos na Panginoon ng lahat. Habang may panahon pa, kilalanin na natin ang ating pagkakamali at magsisi na. Kinilala ni Haring Antioco ang kanyang pagkakamali, pero nagsisi ba siya? Hindi natin alam. Kasi ang tunay na pagsisisi ay dapat may restitution. Nang ibig sabihin ay ibalik ang kanyang kinuha. Hindi niya ito ginawa sa mga Hudyo. Pero nandyan ang leksyon sa buhay. Hindi nagwawagi ang kanyang kapangyarihan. Purihin ka, poon, kasi ikaw ay makatarungan. Pinananagot mo ang mga masasama kahit na sila ay makapangyarihan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.